Ng hapon po, bago tayo magsimba, ay pag-usapan muna natin ang usaping katarungan. Ang atin pong pag-usapan sa ngayon ay ito pong tungkol sa notaryo na peke doon sa affidavit ni Marine Sergeant Orle Regala Gotesa. Ang pinakabago po dito ay, di ba, ang judge na nag-usisa sa nasabing affidavit ni Gotesa ay lumalabas na yung perma ko ng notaryo publiko doon na si Attorney Pichirus Espera ay peke. At kung peke, binigyan naman to interpretasyon ng mga walang alam sa batas ng ebidensya pagpatungkol sa affidavit. Sasabihin ng iba, falsos in onos, falsos in omnibus. Naalala ko tuloy si Atty. Palsis falsis in ono, falsis in omnibus. Atty. Palsis, pasensya ka na. Apelido mo kasi yan malapit-lapit. Ang maraming palso kasi, Espanyol, sablay. O hindi totoo. Ang plural niyan ay palsis. So anyway, ganun po ang nangyari, na-deklara. So ngayon, masigasig po si Mr. Senador Rodante Marcoleta. Kasi nga, medyo nakakataas ng nakakataas ng pride dahil nga siya ang nagpresenta kay Orle Gotesa na bilang surprise testigo na kung saan kanyang siniwalat detalye por detalye na isa siya sa mga nagiging bodyguard ni Saldico na tumanggap ng pera na dinadala sa bahay ni Saldico na dinetalye na makikita sa 28 Ladybug Street, corner Dragonfly, doon sa Valle Verde 6. Ito naman si Lacson. Imbes na ipatawag yung mga gwardya at isumiti yung parte ng logbook na kung saan ay pumasok sila, ay hindi man lang ginawa ni Lacson yan. Bagkus, ang ginawa niya, nakinig sa doon sa mga sabi-sabi kasi biglang lumabas pagkatapos na tumistigo si Gotesa, biglang lumabas ito si Attorney Espera. Tinakot siguro siya ni Secretary John Vic Remulla kasi pareho pala sila na nagtatrabaho sa DILG. Si Remulla, John Vic ang boss niya kasi yan ang secretary ng DILG. Pero ito naman si Picheros ay nagtatrabaho bilang opisyal sa Bureau of Jail Management and Penology. So, pwede siyang parusahan kapag hindi siya sumunod. Kaya pinadeklara sa kanya na ang notaryo na pirma niya doon sa notaryo kay Gotesa ay peke. Totoo nga naman, alam ko naman niya, peke yan eh. Lahat naman ng mga abogado nagnotaryo, peke ang pirma sa notaryo eh. Kasi nagpipirma dyan, mga bata lang naman nila. So ngayon, ito na ngayon ang shortcut. E di, natandaan niyo, pagkatapos nun, nagkunwari natigil ang investigation ng Blue Ribbon Committee. Pinatigil naman ni Lacson, kunwari, ayaw niya na kasi galit sa kanya yung kanyang kapwa majority na senators. Kasi daw sa sinabi niya, all senators have insertions. Nagalit daw sa kanya. Alam mo, kunwari lang ni Lacson yun. Sinadya na yun para hindi siya mapilitan magpapatawag doon sa binanggit ni Gotesa na mga tao na may kinalaman personal sa pagde-deliver ng pera sa bahay ni Saldico. Yung ipapatawag sana, yung si John Paul Estrada, na tauhan ni Saldico at saka si Mark Texay. Ang problema, hindi na mapatawag kasi wala nang ang Blue Ribbon eh. Bagkus, pinalipad muna ni Lacson papunta sa Europe at saka sa Chile itong dalawa. Bago niya siya mag-decision, sige, tanggapin ko na ulit. Lacson, ayaw na ta, Lacson. Kilalang kilala na style mo. Pareho kayo na proteksyon kay
Romualdez. Pareho kayo ni Soto. Si Soto binibigay ng protection kasi kumparing buo niya si Romualdez sa isa ring flood control artist, aktor na flood control na si Arjo Atayde. O, kinasal si Arjo Atayde kay Maine Mendoza doon sa Alpha Builders doon sa Baguio. Ang ninong si Tambaluslos, si Miguel Zubiri, at saka si Tito Soto. Yan po ang koneksyon dyan. Kung bakit gumawa sila ng drama na maproteksyonan si Tambaluslos. At saka si Saldi, siyempre. Kasi pag andito si Saldi sa Pilipinas, mapipilitan siya na magsasalita at babanggitin niya kung anong utos sa kanya ni Tambaluslos at saka ni BBM. Kaya talaga ang pinaka-chairman of the board dito sa Dakawan sa flood control ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Magalit na yung mga taga-BBM. Magagalit na yung mga taga-anti-DDS. Kinakampihan pa nila si BBM. Ngayon, kasi ang laro dito mga BBM, i-blame lahat kay Duterte. Lahat kay Duterte. Pati Cebu kay Duterte na blame. Wala na tama talaga kayo. Tapos, sa gitna ng katotohanan na magrarally na kasi galit na po, napuno na po ang salop. Napuno na po ang Iglesia ni Cristo. Alam po nilang nangyayari. Kasi unang-una, kaisa nila sa kanilang simbahan, si Marcolita, at maraming alam kung ano mga kakurakutan. Hindi, alam nila yon. Ang pagnanakaw, ayaw nila ng pagnanakaw at napupuno. Kaya, hindi mangyayari at hindi magkaroon ng magandang katapusan itong investigasyon kung hindi sila ngayon na magpapakita ng lakas. Kaya kailangan makigbisog sila, ipakita ang kusog sa Iglesia ni Cristo. Ang aking tansya ay marami sila pupunta ngayong November 16, 17, 18. So, nevertheless, ang ginawa ni Marcolita ay pinuntahan ang judge na nagsabi na peke ang pirma ni Picheros Espera doon sa affidavit. At humingi siya, kinausap niya, pero hindi siya binigyan ng kopya. Okay lang, sabi ni Marcolita, sige, okay lang. Humingi siya, sabi ng judge sa kanya, sumulat ka sa Supreme Court. Ang problema, sumulat na si Marcolita sa Supreme Court, ito, sumagot na ngayon ng Supreme Court at pinagbigyan si Marcolita. Ang problema, nang pumunta na ang tao ni Marcolita para kumuha ng mga sample ng mga affidavit na ninotaryuhan ni Picheros Espera, ay hinarangan naman siya ni judge. Anong pangalan ng judge na yun? Si Judge Manila Regional Trial Court Branch 18 Judge, si Carolina Ecasiado Season. Yan. Patay ka, Judge. Nakikialam ka sa investigasyon. Gusto mo proteksyonan sigurado kinausap ka na naman siguro ni Tambaluslos, Judge. Bakit ka makialam? Kung hindi ka interesado dyan, wala kang pakialam dyan. Bakit ngayon, nang inutusan ka na ng Supreme Court na bigyan ng kopya si Marcolita, ang sinabi mo naman, ang palusot naman, hindi, antayin niyo muna ako mamimili anong ibibigay ko na mga affidavit kay Marcolita. Kasi ang hinihingi ni Marcolita sa Supreme Court ay kada buwan na pabalik na mga notaryo. Alam mo, isa sa notaryo dyan na lumabas yung notaryo ni Espera sa kontrata ng TIESA na pinirmahan po ni Espera at saka pinirmahan ng anak ni Lito Lapid na si Mark Lapid para kontrata sa Santiago Isabela na proyekto. At si Espera pag notaryo, parihong-pariho ang pirma ni Espera doon at saka pirma ni Espera doon sa affidavit ni Guteza. Ano na ngayon? Ang gusto ngayon mangyari ni Marcolita, pabalik
lahat ng mga apidibit kada buwan, pagsama-samahin niya. At delikado po rito ngayon si Judge Icasiano Carolina Icasiano season. Pasensyahan tayo, Judge. Papatanggal ka niya ni Marcoleta sa pagiging judge pag gano'n ginagawa mo. Wala kang, dapat hindi ka interesado rito. Ba't nakikialam ka? Ngayon, dahil po dito, madidisbar po yan si Attorney Picheros Espera. Ang mali po niya ay pamimiki ng pirma na siya naman ang may utak. Paano naman magka-interes si Gutesa magmimiki ng pirma mo? May silyo pa, may dry seal pa, papapagawa sa recto. Mas mahal pa kaya magpagawa ng rubber stamp sa recto kaysa magpanotaryo ka, 150 pesos lang bayad. Mas mahal magpagawa ng silyo sa recto kaysa magbabayad ka lang 150 pesos sa notaryo. Ang problema sa iyo, Picheros Espera, tinawagan ka ng boss mo sa BGMP na itanggi mo ang notaryo na pirma mo. Pero problema, alam mo naman, abogada ka, kahit itanggi mo yan, baliwala na yon. Kasi nagsalita na si Gutesa sa Senado at nanumpa sa harap ng Senado. Ang binasa niya na pinibit, sapat na yon, binanggit niya na. At kahit itapon mo sa basurahan, wala na yon. Hindi na mahalaga yon. Ngayon, ang dagdag pa niya na cross-examine pa si Gutesa ng mga senador. Ang lahat ng mga tanong nila, nasagot niya na dire-diretsa, walang pag-aalinlangan, walang pag-aatubili. Kaya sa suma total, totoo ang sinasabi ni Gutesa na may dumating na mali-malitang pera, hindi bumababa sa 15 maleta kada linggo. Kada 3 beses pa sa isang linggo. So times 3, 45 na maleta. Bawat maleta, 48 billion ang laman. So hindi pwede sasabihin ni Lacson na walang kwenta ito. Pag sinabi ni Lacson yan, ang kanyang opinion, isa lamang ibig sabihin, dinidepensahan niya si Romualdez at saka si Saldico. At tinutulungan siya ni Tito or Tuta Soto, tuta ni Romualdez, kaya ganun din po ang mangyayari dyan. So, ngayon, anong pwedeng gagawin ni Marcoleta? Kakasuhan niya sa Supreme Court itong judge. Kakasuhan niya sa Judicial Integrity Office na hindi gumagawa ng kanyang trabaho. Bagkus nakikialam siya, dapat hindi siya makialam. Hayaan niya ang record section ng notaryo. Sila ang magpapili kay Marcoleta. Hindi po ikaw mamili niyan, Judge. Pasensyahan tayo, Judge. Kung mamimilit ka na ikaw tama, matatanggal po kayo sa pagiging judge. Si Attorney Picheros Espera, sayang ka, bagong-bagong abogada ka. Dapat nag-resign ka na dyan sa BGMP at nag-full-time lawyer ka na kung gusto mo. Kita mo nangyari sa iyo? Alam po ng lahat ng abogado yan, diskarte mo. Na ang abogado naghihiring, nag-opisina, pero pumipirma. Ang ginagawa mo lang, mag-messenger. Tawagan, o sinong pumasok magpapanotaryo? O sige, titingnan ko. Tatanungin ng konti. O sige, okay na yan. Ganon po kasimple yan. Picheros Espera. Tanong mo sa lahat ng abogado, ikaw po mayayari dito. It only takes a matter of time for you to be removed from the role of lawyers. Ang bata-bata mo pa. Okay? Ganon po ang mangyari, kaya kawawa itong dalawang ito. At least ngayon, kung babalik ba ngayon sa November 14, ang Blue Ribbon Committee, kinakabahan na naman si Lacson. Kasi ang daming diskarte na naman itong grupo ni Marcoleta. Sigurado ako may papalabasin naman silang ibang mga surprise with this. Yung mga kasama ni ni Gutesa sa Marines na nagbantay ay handa na daw lumabas mga yun. At dudugtungan nila ang kwento.
ni Gutesa. At hindi lang dudugtungan, ipagtibay pa nila. Ganun po ang mangyari. Oh. So, patay na naman si Romualdez. So, yan po. Ngayon, ibig sabihin po, ang problema lang natin dito ay hindi matukoy kung anong proyekto ang pinanggalingan ng mga pera na dumating kay Saldico. Kasi kung walang proyekto, baka mauwi din ito sa kaso sa mga na-police case. At dahil hindi natukoy yung SARO number, acquitted sila ni Jinggoy. Acquitted. Ang ibang mga kaso doon ay sinantabi. Pati kay Enrile, ganun din. Pati kay Bong Revilla, ganun din. Yung mga pera na hindi ma-identify kung anong SARO number, patay kang bata ka. Hindi sinasama ng korte. Ito rin ang mangyari dito sa flood control project. Kaya ang pinaka-safe na kaso laban kay Saldico at saka si Romualdez ay bribery na lang. Total may general statement na lahat naman ng pera yon ay nanggaling sa proyekto. Hindi na kailangan ipakita kung aling proyekto nanggaling yan, yung mga binigay na pera. Basta what is important is the giving of money alone is sufficient to convict. Hindi na kailangan ipakita kung para saan. Kasi kung hindi makita para saan, ay pwede namang sentensya ng indirect bribery. Pero pang malaman para saan, masintensyan siya ng direct bribery. Yan lamang po. So, simba na po tayo. Para naman ipagdasal natin na matapos ito sa ending na maganda makikita. Ang isa pang delikado dyan, ulitin ko lang, na sa madaling kwento ng kaso, puntahan ko yung mga kaso doon sa anong district ba ng Tarlac? 3rd district. Hindi man mapatunayan na mayroong substandard na kontrata, pero mapatunayan na may kontrata si Congressman Villanueva. So kung may kontrata siya, at siya at the same time congressman, tapos na ang laban. Hindi na pa kailangan patunayan kung may ghost project siya o wala. Kung may ghost project man siya, ibang kaso na naman yun. Dagdag kaso, dagdag sentensya. Pero dito labang sa conflict of interest, ay hindi po siya dapat naging dapat inalis niya ang sarili niya. Ang problema, nung tiningnan mo ang general information sheets, ay official president pa si Congressman Villanueva. Yan ang problema, no? Kaya dapat, ito simpleng kaso lang ito. Dapat sentensyan mo na yan sa conflict of interest para madali na lang. Hindi na kailangan busisiin pa na magkaroon pa ng inspection sa kada project kung may nasira o wala. The fact na congressman siya at siya ay official at hindi siya na-divest, nilabag na niya, 2 ang nilabag niya. Yung batas ng Republic Act 6713 na nag-utos na dapat mag-divest siya. At yung batas na nagsasabi na sumali pa siya sa kontrata, panibago kada kontrata, 1 count, ilang counts yun. O ngayon, may nakita ko sa salin na ba na binabanggit ni Ma'am Pyra Lucas, ito po yung paliwanag ni Marcoleta. Ang lumabas kasi sa salin niya mababa. Pero ang gastos niya sa election mataas. Ito ang paliwanag ni Marcoleta. Narinig ko lang siya. Sinabi niya, yung salin na yan ay tumanggap siya ng tulong pangkampanya galing sa kaibigan niya, pero hindi niya nilagay ang pangalan. Bagkus nilagay niya lang as campaign expenses without stating kung sino ang nagbigay. So lumalabas na parang umutang siya. Pero siyempre, kung umutang siya, dapat nilagay niya rin doon kung may utang siya at nagastos niya. Kasi nung that time na tumakbo siya, ay congressman pa siya. Pero ang kanyang katwiran, ganito po. Sapagkat mayroong Data Privacy Act,
while obligado kami na magbanggit kung magkano ang pera na aming nagasta tuwing eleksyon, hindi naman kami obligado sasabihin kung kanino nang galing ang perang aking ginasta. Kung sasabihin ko na yan naman ang hinihingi nila na kondisyon, ay sabi niya, lalabag ako sa tinatawag na Data Privacy Act. So, ibig sabihin, tama rin si Marcolita ron. Pero ang problema dito, nagbanggaan ng dalawang batas. Sa Section 95 ng Omnibus Election Code, nagsasabi na ang mga kontraktor sa kahit anong kumpanya, kahit anong negosyo, kontraktor sa gobyerno, supply man, construction man, o kung serbisyo man, ay bawal magbigay ng regalo sa mga politikong kandidato. Okay, pag binasa mo ang Section 95, ang pinaparusahan lamang ay ang nagbigay. Ang mga politikong tumanggap ay hindi pinaparusahan. Kaya paparusahan mo ba si Bongbong Marcos, nakatanggap ng 21 million? 20 million galing kay Rudy Hilot na kontraktor, Rod Hill Construction. Na tumanggap siya ng 1 million kay Jonathan Quirante na kapatid ng QM Builders. Tingnan natin, bakit hindi siya pinapaliwanag ni Garcia? Tingnan naman natin, ito si Sara, tumanggap din ng 19.9 million pesos na worth of campaign materials. Mula naman ito sa Genesis Construction. At bakit hindi naman sila pinapaliwanag ni Garcia? Garcia, magiging patas ka naman. Bakit ang pinapaliwanag mo lamang si Chis Escudero? O, paliwanagin mo rin ito. Alam ko, kaklase mo si Marcolita. O, paliwanagin mo rin si Bongbong Marcos. Papaliwanagin mo rin si Sara. Papaliwanagin mo si Marcolita. Bakit hindi mo binanggit ang pangalan ng mga nagbigay sa iyo ng mga campaign funds? Ganon lang po kasimple. Patungkol ito sa affidavit ni Gutesa. Pero ang haba nito, yung binanggit niya tungkol sa salin niya, bandang huli niya na binanggit. Napakahaba. O Jazz, nakita nyo naman, halos pareho. Again? Sa akin, na-establish na, hindi nga O Jazz, nakita nyo naman, halos pareho. Again? Sa akin, na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Oo. Sabi niya, hindi po sa Supreme Court po kayo. Hihingi. O di, okay lang. Total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ko, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ang ginawa? Nag-stick siya doon lamang sa pirma. Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon na natapos niya na raw ang investigasyon. Sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako party sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. So inutusan ko i-stop ko. Pakitingnan mo ka kung nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo, sabi sa Blue Ribbon Committee, wala kaming kopya rito. So sino ba nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang inililigaw na naman yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, Sen. O di ba? O Na natin ito yung nakuha ni Marcolita na affidavit. Hindi pa ito yung hiningi niya kasi hindi sa ayon sa bigat. Pero may nakuha siya yung contract agreement, ito pinirmahan ni Mark Lapid. Pariha ang pirma sa kontrata ni Mark Lapid at saka yung pirma sa affidavit ni Gutesa. At ganon din ang affidavit of denial, iba na. Binago niya na ni Attorney Espera ang kanyang affidavit of denial. Alam mo, Attorney, dapat hindi ka na naglumabas ka, matatanggalan ka lisensya niyan sa ginagawa mo yan. ang ginawa ko ganito, sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng, humingi po ako ng kopya, kahit na sample po, kahit na tigtatatlong samples lang sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril,
Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. Aha. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... Naninotaryo Espera. nitong, ginrant ng ano. Ganun. Ginrant ng Supreme Court. Sabi, notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, blah, blah. That considering that the request is legitimate, your request is granted. O, di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. Aha. 3 sila dahil marami yun eh. Voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tumingin. Tulungan nyo na yung clerk of court. Dati punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ha? Ito yung ganun, Supreme Supreme Court Court. Opo, pero kasi po, sabi ni executive judge. Na naman. Sabi ni executive judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopyang ibibigay sa amin. Ha? So pipiliin niya yung Yung may pirma na may pirma na, yung pirma talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. Siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng executive judge na siya ang siya ang pipili? Naku po. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ako hindi ako nananakot, Nelson. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan. Kahit saan tayo makarating. Yan si Marcolita. Pero medyo mukhang mahirap ipaliwanag yung posisyon niya tungkol dun sa tinanggap niya na election donation. Malaki ang campaign expenses compare sa kanya salin. Tingnan natin on how it will succeed. Kasi lumalaban-laban ang dalawang batas. Sa kabilang banda, bawal ipakita ang pangalan ng sino mang tao basta sensitibong informasyon. Sa kabilang banda naman, kailangan i-discuss mo, ipakita mo ang pangalan ng bibigay sa iyo ng pera pagkampanya. Kasi balaban kung kontraktor o hindi. Ayan, di ba? Yan, palakpakan natin. Abangan natin kung ano mangyari sa kasunod. Sabi ni iba, baka kay Diskaya. Pwede kay Diskaya nang galing yan. Robert Bengson, keep safe sa ating lahat. Pero ito tandaan nyo, si Marcolita po ay Iglesia ni Cristo. Marami siyang binigay na mga informasyon sa Iglesia ni Cristo kung bakit isa yan ang nagbigay o nagtulak na magdesisyon ang buong Iglesia ni Cristo na once and for all mag-rally ng 3 araw na sunod-sunod. Sa November 16, 17, 18. Kaya ako magjo-join ako sa rally ng mga Iglesia ni Cristo. Kahit ako'y Katoliko. Kayo rin, kung malapit, mag-join na rin kayo. Makipagpalakpakan tayo. Total, ang babanggitin naman nila sa kanilang rally, patungkol naman sa Kristiyano. Iniimbita ko rin ang mga Muslim. Makinig kayo doon. Total, pare-pareho naman ang Diyos natin. Iisa lang. Siguro naman, konteksto naman ito na laban sa korupsyon ang gagawin natin. So, okay ba yan? Sige, magkita-kits na lang tayo doon. Romel Bingson, si Pastor Rodi Rabi, Frank Cabello, Dr. Toto, si Criminal Liability in Case Violation of Public Officials in the Code of Conduct of Public Officials. Bahala na maglaban-laban dyan ang Code of Conduct on one hand at saka yung Data Privacy Act. Rodi Rabi, sino pa? Si Ivy Balen, baka kasi katoto, Diskaya ang tumulong. Malamang nagbigay ang Diskaya. Cassandra Daisy, si Senator Marcolita naman, ang tinatrabaho ng desperadong Marcos na administration. Cesar Rugar, maayong hapon ng mo Cesar Rugar, dila sa South Cotabato, sa Pulumulok. So, JJA, Ivy Valen, di lang yan, pati mga CCTV sa kondo at Valle Verde. Dapat ipatawag yan mga CCTV dyan sa labas. Diba? Tama si JJA. Dapat ganun ang ginagawa ni Lacson. Ang ginagawa niya, hindi. Kupal din to si Senator Lacson eh. Love Heart Mariam, good evening. Kumusta kayo dyan sa Jensan? Noktoto, Tirador, tumpak ang mga sinasabi mo sa mga ginagawa nila. Malinaw ang pinagkakaisahan nila ang mga tota ni Martin Romualdez. Kumusta na kaya yung kalsada dyan sa may
tapat ng Jollibee dyan sa Jensen. Hindi pa nagawa. Binirata ni Rapi Tulfo yan na privilege speech. JGA, meron daw maintenance repair ng mga eroplano na magsasalita sa mali-malitang kargo ng Sana ba yun sila? Sana yun ang lilitaw sa pagbukas ng Blue Ribbon Committee ni Lacson. Ivy Balen, dapat ipakita niya sa Senado ang sinabi niyang group chat. Yun, dapat, hingi natin kay Gutesa yun. Yung group chat, interesado ako doon. Lorenzo Pulayapay, good day, Doc Cotto. Pero kung si Attorney Insurrecto ang magpaliwanag, lagot daw di si Sir Marcolita. Kaya ang tawag ko diyan kay Insurrecto, puro bot-bot. Hindi, naintindihan ko lang si Attorney Inso. Kasi nakalaban niya si Marcolita. At saka binira ko rin si Marcolita diyan sa ginagawa niya kay Kainso. Romel Bengson, baka mapagbantaan yan, abogada na yan. Sigurado babantaan yung abogada na yan. John Dabbs, ipadisbarda lang yung si Pichi Pai. Cassandra Daisy, Dr. Ador, maraming branches pala ng abogado na yan. Marami siyang may 24/7 pang operation niya. Dalawang lugar paano ka maging notaryo sa dalawang lugar? Sabay-sabay. Grabe. O sa La Union, si Imordibal, kahit bumabagyo, kumusta kayo sa bagyo niyo dyan? Tuloy, panonood ko sa inyo. Good PM. Salamat po, Imordibal, dyan sa La Union. Rigi Regal Felipe, good evening, Dr. Toto. Malakas bagyo dito sa Nueva Vizcaya. Aba, grabe yung bagyo. So, kumusta kayo dyan sa Solana? Solano, Nueva Vizcaya. Tsaka Solana, Cagayan. Nako. Hello, kapatid na Marianita Junit. Cassandra Daisy, problema na ng abogado na yun, mabubuking din yan. Domsey, magandang hapon. Romel Bengson, planado na lahat ang galawan ng Blue Ribbon at ng ICI. Puro best actor na imbag na malim, tirador. Dr. Engineer Atty. Toto. G. Salatar, good evening po. Pyra Lucas, pati sa Salin, delikado si Marcolita. Bahala sila dyan. Ang laki siguro ng binayad sa RTC judge na yan. Pinagtakpad ang abogadang may 24 hours na notaryo. Hearty, Besislao Moises, hi sir. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, listening from Logroño, La Rioja, España. Senyor. Tapos, yan ang natin basta tinitingnan lang natin kung ano ang connection dito, no? Si Rodi Raipas, Dr. Kasing, walang mangyari sa flood control. Diyos 3 araw, joint ako dyan. Joint tayo dito. Tulungan natin ang Iglesia ni Cristo para sa bayan naman ito. Abis dyan, mukhang maipit si Marcolita sa tinanggap nitong donation sa kampanya. Titingnan natin. Daisy Reyes, yes, Attorney Engineer para sa katotohanan, join kami. Thank you po sa explanation ninyo. Cesar Rugar, Dr. Toto, bakit kaya BP Sara yung may witness na kinukuha nila? Walang ganyan na tanong. Jose, kamuti yan, maleta, notaryo, logbook, committee. Tapos, Jenaline Isaac, peke din, taga-RTC, peke daw yung perma. Cassandra Daisy, style Marcos Sr., ang cold cast na pagtago, pero nabuking itong si Marcos Jr. kay Gutesa. Rodi Rabi, daday sa prioridad, magandang gabi at Tony Toto Kasing, you are very good. Teodorico Gurimbao, Doc, bayad yan kina Pinky Lacson at Tuta Soto. Dominic Lambert Lascano, PM, saludo sa iyo at Tony Toto sa planong pagpapile ng pulpul na ombudsman, hindi sila makipagkaalyado nadidiin. Juna May, insurrecto, vlogger ng mga magnanakaw. Hindi naman. Kaibigan ko si Kainso. Huwag naman ganon. Danilo Thailand, Name Bakarabi, Dr. Engineer, Toto Kausing, present. Okay. Ano bang sasabihin ko? Ito, i-anunsyo ko lang, mamaya po, mamayang gabi after the church, isiwalat ko kung ano po ang kaso na isasampa ko laban kay Rimulya. Isasampa ko bukas sa Supreme Court.
Tapatanggal ko siya na tinatawag na bilang ombudsman. Okay? So Danilo Thailand, naimbang gabi. Sa inyong lahat, mga kabsat, mga kabalin ko, Paira, Maya Pabingi, sa mga kamag-anak ko sa Pangasinan, Masantos Yalabi, join tayo sa rally. Join tayo sa rally sa 16, 17, 18. Okay, tapos ang gagawin na, pagpunta doon, balik, gano'n naman. Okay? Magandang araw po sa lahat. Magandang gabi po. At tayo magsimba po.